nakikita ako na may possibility talaga, lalo yung ginagawa ni Kaufman ngayon, siya yung nag-create ng kaguluhan actually. Diba? Kasi si Harry, nagko-comment lang naman siya based doon sa kaalaman niya at hindi naman siya yung Harry nang nanghihimasok sa ICC. Yung binabanggit na domestic legal remedy, it's an avenue, another avenue lang. Kaso, talagang itong si Kaufman, insecure masyado kay Harry. Actually, they were, naman, not really good friends. They were okay sa simula. Kaso lang, ang insecurity talaga ng tao, hindi nawawala yan. So, akala ni Kaufman, aagawan siya ng trabaho. Pero tama din yung ang inyong observation na dapat at least maging parang co-counsel si Stokes. Dahil kilala niya si Pangulong Duterte personally. Kaya pa ulit-ulit ko na yung laban ni Harry, it's really more on, personal na kung siya ay maging co-counsel o part ng defense team. Kasi nga, Harry Roque also knows Philippine law. Exactly. Yeah. Both international law and Philippine law. Yeah. At least makakapag-impart siya ng insights, ideas dito kay Kaufman. Kaso lang, nakita niya naman, diba? Baka ibang road ang tinatahak ni Kaufman, baka ayaw niya mag-succeed. Malaking tulong kung sakasakali kung may isang Filipino lawyer na mag-a-assist sa kanya. So nakikita natin, mukha nga ibang pathway ang gusto niyang puntahan. Yeah. Kasi, tulad ngayon, I don't know kung napag-usapan niyo, yung pag-cancel ng visitation ni Miss Hanilet Abancenia. Paki-elaborate pa nga. Tandaan niyo ba? Actually, hindi ko pa na-topic yan. Alam niyo, yan palang very vindictive na lawyer na siya. Bakit ngayon lang nangyari yan na pinakancel niya yung visitation ni Ma'am Hanilet? Wait, diba? No on as to whether or not it was actually him who made that cancellation. Ano lang yun? Speculation lang namin yun. Well, I think tama yung speculation nyo. Kasi ang may final decision kasi yan sa visiting is the lawyers. Lalo na si Kaufman. It's not, kasi sinabi yan ni VP Sara noong March. It's not the court. Gatekeeper si Kaufman. Kaya nga si Alpot, umiikot-ikot dyan kay Kaufman para maipasok siya. Yan ang totoong kwento niyan eh. Kasi sinabi rin ni Harry Roque sa interview niya with Karen Jimeno ng Billionaire News. Sabi niya ni Harry Roque, I haven't seen the president. Yes. Sama si Harry. At di ba sinabi din ni VP Sara? So, tingnan ninyo analyze natin. Since March, walang naging problem sa visiting ni Hanilet. Until na nagsalita sa interview, si Miss Hanilet Abancenia, na parang wala nang lawyer na dumadalaw Di ba? Galing yun sa kanya yung statement na yun. At galing yun. Napanood ko yung part na yun. Tapos all of a sudden, biglang nagkaroon nga ng written interview, itong si Chipma with Kaufman, which is sinahanap ko yung correspondence. Si Z siguro nasa correspondence na Malacanang, di ba? Dito pa ba siya? Definitely alam niya yan. So yung intention to interview Kaufman, yung intent of, yung letter of intent na interview, dapat ipakita nila yan kung totoong may ganoong klaseng conversation o correspondence na nag-initiate o nag-email itong si Chipmunk para ma-interview si Kaufman. Kasi ang flow ng interview, siguro naman nabasa niyo yun, it's about attacking Harry and Hanilet. Sa malinaw pa sa sikat ng araw na meron silang collusion. Di ba? Sabi ko nga, kung hindi nila maipapakita yung correspondence na yon, budol yan yung interview na yan. Ako, 99.9% naniniwala ako na budol yung written, scripted yan. Okay, going back sa visitation, si Kaufman, sabi ko nga, siya ang may desisyon kung sino ang papapasukin at kung sino ang hindi. So, kung yan ay, kasi binanggit naman ni Harry yan sa kanyang interview na 4 days na hindi nakavisit si Hanilet at nagkaroon ng problem. Sino nga ang gatekeeper? Si Kaufman. Sino ang decision maker? Si Kaufman. Why in the hell ginulo niya yung visitation? Because of what? Revenge? Diba? Sabi nga, very vicious and vindictive yung ginawa niya. Very Lisa Panas yan. Very Marcos Bangag ganyang style. Kaya ako, naiintindihan ko yung mga supporters ni Pangulong Duterte, ng mga Duterte na, ito si Marlica, pati ngayon, lawyer, binabanata na, or, binuboljak na, ganyan. Hindi ka na lang maghintay, o kaya ikaw na lang kaya mag-abogado. You don't know kung ano yung issue sa loob. Okay? Kaya ako naman, may pinanggagalingan ako. Kasi nakita ko naman to, nandoon naman ako sa Hague, nakakausap naman tayo, nakausap ko rin naman
may nakakausap din tayong mga tao na somehow, yung mga information nila is tama. So, open nyo yung brain nyo, okay? Open nyo lahat yan kasi kailangan natin magmatsyag or maging smart